Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, huli cam sa Himamaylan City sa Negros Occidental ang isang lalaki ng hablot at nakipag-agawan sa bitbit na Certificate of Candidacy ng mayoral aspirant na si Engineer Vicente Genova. Isa pang lalaki ang balak ding rumesbak pero hindi na sila nakalapit kay Genova. Nabawi ang COC at tumakbo na palayo ang dalawang lalaki. Walang nasaktan sa insidenteng nangyari kahapon sa mismong compound ng COMELEC at natuloy rin ang paghahain ng COC ni Genova. Nag-iimbestiga na ang pulis at COMELEC. Wala nang ibang untoward incident na naitala ang COMELEC sa Negros Occidental. Nakikipag-ugnay na sa Land Transportation Office ang Bonifacio Global City kaugnay sa nag-viral na driver na pumasok sa one-way na kalsada. Nang masita ng traffic marshal, binanggit pa ng driver ang pangalan ng anak ng isang politiko. Saksi, si Ian Cruz. Sa videong ito, makikitang isang lalaki nagmamaneho sa 28th Street sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama. Hanggang sa lumiko sila sa 7th Avenue na one-way. Pwede ba kumaliwa dyan? Baka... Pwede. Bawal! Basta ako. Lalakad ako. Pero tuloy sa pagmamaneho ang lalaki. Mahuli tayo. Hindi mahuli tayo. Saan kayo pupunta? Uy, ata. Kaya naman na-flag down sila ng traffic marshal. Yung way, the way. Oh, sabi mo waste. Yeah, we're getting lost. So, the way. Yeah, sir. Ano yung pinasok mo? Sorry po kuya. We're getting lost. Saan po pupunta? Ano yan? Yeah po, pero the ways kasi indicated. Sinusunod ko lang yung mga nakasakay sa akin. Nagpatuloy ang kanilang pagpapaliwanag at ini-name drop pa ang anak ng isang politiko. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise. Ang videong yan nakuha pa noong September 23 ay kumakalat sa social media. Ayon sa pamunuan ng BGC, tiniketa ng driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang security team ng BGC sa Land Transportation Office o LTO. Sinisikapan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Gayun din ang pahayag ng social media influencer na nag-upload ng video. Hindi malinaw kung siya ang driver o siya ang kumuha ng video na base sa anggulo ay nakaupo sa harapang passenger seat. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Inireklamo na ng MMDA sa Land Transportation Office ang SUV driver na nahuli cam ang pag-U-turn sa Center Island ng EDSA Aurora Underpass. Ayon sa MMDA, pinapaharap na ng LTO sa October 14 ang driver ng SUV at pinagpapaliwanag kung bakit ito tumawid pa sa EDSA Carousel para mag-U-turn sa northbound lane. Nais ng MMDA na patawan ng driver ng parusang suspensyon o pagbawi sa kanyang lisensya. Matinding abala kanina rush hour ang traffic na dulot ng bumalandang truck sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Alamin po natin ang latest na sitwasyon sa traffic sa live na pagsaksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia, naigilid na ang 40-foot trailer truck na tumagilid kaninang hapon dito sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard dito sa Maynila. Pero hindi pa ito tuluyang naiaalis dahil kailangan pang i-unload ang laman nitong 1,000 sako ng bigas. Gamit ang forklift, dahan-dahang inialis ang container na nakakarga sa tumagilid na trailer truck. Nakabalagbag kasi ito sa kalsada at humarang sa trapiko sa Mel Lopez Boulevard dahilan ng buhol-buhol na traffic kaninang rush hour. Isang lane lang ang nadaraanan matapos tumagilid ang 40-foot trailer truck. May MMDA personnel naman na umaalalay sa mga motorista kaninang rush hour. Nagbukas din ng zipper lane sa southbound para maibsan ang bagal ng traffic. Ilang motorista ang naipit ng ilang oras sa traffic. Gutom na nga kami, gutom na. Ang trailer truck tumama sa mga concrete barrier kaya yupi ang harapang bahagi. Basag din ang windshield. Ayon sa MMDA, kwento ng trailer truck driver, bigla kasing nagpreno ang truck sa kanyang harapan. Iniwasan daw nito ang sedan na nasa kanilang pagitan para hindi maipit kaya tumama ito sa concrete barrier.
Dahil sa bigat ng karga nito, kaya ito tumagilid. Mabuti na lamang hindi tumapon ng karga nitong sako-sakong bigas. Dinala sa ospital ang driver ng trailer truck matapos magtamo ng ilang galo sa katawan. May nag-U-turn na truck and then to follow siya kabuntot. Iniwasan daw ng driver yung sasakyan na nasa harapan niya. Kung di niya daw iniwasan, masa-sandwich. Yung small vehicle, sedan, kotse po. Dahil po sa bigat yun po, nawala ng balance. Yung giyang, hindi na kaya ng truck. Na konting pihit lang, na-deform na yung truck. Tumawag na po. Pia, hindi tulad kaninang rush hour, mas umuusad na ang daloy ng trapiko sa southbound and northbound lane ng Mel Lopez Boulevard. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Hinahanap na ang recruiter ng 20 Pilipina na dinala sa Cambodia para maging surrogate mother kahit bawal sa Cambodia ang surrogacy. 13 sa kanila ang nananatili sa ospital dahil nagdadalang tao na. Saksi si Mark Salazar. Katapusan ng Setyembre, naglabas ang Embahada ng Pilipinas sa Cambodia ng babala tungkol sa modus ng pagre-recruit para sa mga surrogate mother doon. Aalokin ng malaking halaga ang babae sa social media. Libre rin ang biyahe patungong Cambodia kung saan gagawin ang procedure. Saka iba biyahe sa isa pang bansa para doon manganak. Mula pa 2016, bawal sa Cambodia ang surrogacy kung saan ipinagbubuntis ng surrogate mother ang anak ng ibang babae. At paraan ng ilang mag-asawang hirap magkaanak para magkasupling sila. Kinumpirma ng Embahada, 20 Pilipina ang nirescue ng Cambodian National Police nung nakaraang buwan matapos silang gawing surrogate mothers. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan na nag-recruit, gayon din kung saan bansa siya nanggaling. Ang recruiter daw na ito ay posibleng peke ang pangalan at inayos ang biyahe ng mga babae sa isang Southeast Asian country. Pero sa huli ay sa Cambodia sila bumagsak. Ang problema, ayon sa ating embahada, yung sinasabi ng agency, we might not even know the physical address of this embassy because lahat sila via social media, kinontak, via email, Facebook. Pinoproseso na ang pagpapauwi sa kanila ayon sa Interagency Task Force Against Human Trafficking. Yung sa 20 niyan, hindi pa nakauwi kasi 13 of them nagdadalang tao. 13. Wala, nasa hospital pa. Kasi surrogate mother. Yan ang magiging role nila. In Cambodia, na iba-ibang ginagawa, na na-traffic sila. At hindi, ngayon lang kami nakarinig ng surrogate. Ngayon lang. Actually, Ngayon lang. So, it's possible it's happening in other countries too. Kabilang ang Cambodia at karatig bansa sa pinakabinabantayan ng Bureau of Immigration pagdating sa human trafficking. Ang nagiging challenge natin, yung iba pumupunta sa ibang country, hindi naman yung final destination nila, but pre-representa nilang ticket ay a certain country pero mag-ano sila, they will go transit to the final destination. Kahit ang PNP Anti-Cybercrime Group ay wala raw na-monitor na online recruitment na tumatarget ng mga surrogate mothers. Kutob ng DFA, kinukubli sa mga normal na trabaho ang alok online para may kumagat. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no? Para magtrabaho, dadaan kayo sa DMW POA, yung official process. Of course, may bayad pa yan, may hassle yan. Pero importante, may protection para sa inyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Kulong ang 2 Pinay caregiver matapos umunong layasan ng kanilang employer kahit hindi pa tapos ang kanilang kontrata sa South Korea. Ang kinabibilangan nilang caregiver pilot program, pag-aaralan daw muna muli ng South Korea at ng Pilipinas. Saksi, si Marie Zumal. tulad ng ibang overseas Filipino workers, pangarap ng registered midwife at caregiver na si Arlene na mag-abroad para sa mas magandang oportunidad. Ang bansang kanyang nais puntahan, ang dinarayo ng maraming Pinoy na South Korea. Malaki ang sahod doon. Tapos gusto ko rin makarating doon kasi sa naririnig ko, maganda daw ang South Korea. Pero ang pangarap niyang makapagtrabaho sa South Korea, posibleng maantala.
Pinag-aaralan kasi muna ngayon ng Pilipinas at South Korea ang ipinatutupad na 6 na buwang pilot program para sa mga caregiver. Kasunod yan ang pagkakahuli sa 2 Pilipinong kasama sa 100 caregiver na una ipinadala sa South Korea. Ayon sa Department of Migrant Workers, iniwan ng 2 caregiver ang kanilang trabaho kahit na sa unang buwan pa lang ng kanilang kontrata. Nahihirapan sila dahil overwork sila. May nakita silang isang trabaho na isang nag-offer ng employment as a cleaner. So kaya doon sila nahuli, doon sa panibago nilang employer. Sa ngayon, nakapiit sa South Korean immigration sa Busan ang 2 habang patuloy ang pag-iimbestiga. Medyo nakaantala in the sense na we have to go through the process na iimbestigahan natin yung 2. In terms of timeline, hindi natin masasagot pa kasi hindi pa natin alam kung kailan matatapos yung kanilang investigation. Kapwa ay tinuturing naman daw ng Pilipinas at South Korea na isolated case ang nangyari sa 2 caregiver na naglayas. Sa ngayon patuloy na ina-assess ng DMW at Korean Ministry of Employment and Labor ang programa para matugunan ang mga issue at problemang lumabas sa unang bahagi ng kasunduan. Sabi ng DMW, bibigyan ng legal na tulong ang 2 nakulong na Pinoy. At kung ma-deport, bibigyan din sila ng pinansyal na tulong mula sa Action Fund ng DMW para sa mga distressed worker. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo, saksi. Suspendido ang alkalde ng Porac, Pampanga at 10 opisyal ng lokal na pamahalaan habang iniimbestigahan sila kaugnay sa pagbibigay ng permit sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Dati nang itinanggi ng alkalde ng Porac na binibigyan ng special treatment ang pogo. Saksi, si Salima Refran. 6 na buwang preventive suspension ang pinataw ng Ombudsman kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil at 10 pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Porac. Yan ay habang iniimbestigahan ang reklamong inihain ng DILG, bunsod ng umano'y gross neglect of duty, kaugnay sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porac. Kung mapatutunayan, posible silang matanggal sa pwesto. Ayon sa dokumento mula sa Ombudsman, inireklamo si Capil dahil bigo umano ito bilang signatory ng mga business permit na imbestigahan ang irregularidad sa mga dokumento ng Lucky South 99. 3 magkakasunod na taon umano ay naprubahan ni Capil ang permit ng Pogo kahit kulang raw sa requirements. Hindi rin daw umaksyon agad si Capil para bawiin ang business permit ng Lucky South 99 noong mag-expire ang PAGCOR license nito at di rin daw naaksyonan agad ang mga ulat ng criminal activity sa compound. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Porac LGU. Wala pang linaw kung sino ang itatalagang acting mayor. Dati nang tinanggi ni Capil ang mga alegasyon ng special treatment sa Lucky South 99. Kaugnay naman sa kaso ni dismiss Bamban Mayor Alice Guo, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Immigration, partikular sa mga pribadong eroplano. Kasunod ito nang lumutang sa Senado kahapon na hindi bangka, kundi eroplanong sinakyan ni Guo paalis sa Pilipinas. Ang ginagawa po natin is coordinating now with our counterparts there to get the manifest nung aircraft na yon na sinakyan niya. Tumataas po yung posibilidad na sa isang pribadong airstrip sila dumaan. Samantala, ingat naman ng mga otoridad sa mga sinasabi ni Mary Ann Maslog na iniharap sa pagdinig ng Senado sa iligal na pogo kahapon. Si Maslog ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at pinadeklarang patay na sa Sandigad Bayan ng kanyang abogado. Si Maslog na gumamit ng alias na Jessica Francisco ay asset umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Guo bago ito naaresto sa Indonesia. Pero ang alegasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may nag-utos kay Maslog mula sa Malacanang na idawit siya at si dating Pangulong Duterte sa iligal na pogo. Too early to tell. Baka mamaya meron nga naman talaga siyang masasabi. Well, alam mo, kapag ang tao walang credibility, meron ka pa bang mapipiling paniniwalaan? Ngayon nakakagulo pa lamang siya sa investigation. She will never be a credible witness involved in a textbook scam, and she was trying to bribe officials in Malacanang in 1999. Ang PNP dinepensahan ang pakikipag-usap ng intelligence group chief sa isang taong may kaduda-duda umanong record. Wala naman po tayong pinipili kung saan nanggagaling ang information, but we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at merong semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. There is no deal whatsoever with Ms. Maslog.
Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Maslog. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra ng inyong saksi. Re-resolbahin ng COMELEC ang issue sa Workers and Peasants Party o WPP matapos lumabas na may dalawang paksyon sa partido. Base po sa hawak nilang dokumento, dalawa ang nag-file ng authorized signatory para sa partido. Ang isang grupo ay ang kinabibilangan ni Atty. Sunny Matula, na una nang sinabi na hindi niya kilala kung sino ang pumirma sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Pastor Apollo Quiboloy. Ang isa pang grupo ay ang nagpakilala ring chairman ng WPP na si Robert Pascual. Nakausap ng GMA Integrated News si Pascual at nagsabing siya ang pumirma sa CONA ni Quiboloy. Ayon sa COMELEC, pwede naman din itong maresolba ng dalawang paksyon. Posible pong itaas ang Alert Level 4 sa Lebanon sakaling kailanganin na ang mandatory repatriation sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. At si Pangulong Bongbong Marcos na dumadalo po ngayon sa ASEAN Summit, pinaghahanda na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa Lao PDR, saksi live si Ivan Mayrina. Ivan? Pia, matapos ang formal na pagbubukas ng ASEAN Summit kanina umaga, ay dagli ang sumingit ng mahalagang pulong ang Pangulo para atasan ng mga ahensya ng pamahalaan na maghanda sakaling kailanganing sapilitang ilikas ang mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Sa gitna ng mahigit isang taon ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, mahigit 2,000 nang nasawi ayon sa gobyerno ng Lebanon. Karamihan sa kanila, nitong nakaraang 2 linggo lang namatay, kasunod ng pinaigting na airstrike sa Beirut at iba pang lugar. Sa gitna ng kanyang partisipasyon sa ASEAN Summit dito sa Lao PDR, isiningit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pulong sa DFA at Defense Department para pag-usapan ang paghahanda sakaling kailanganin ng sapilitang paglilikas o mandatory evacuation ng mga Pinoy sa Lebanon. Ayon sa Defense Department, may hinihintay na diplomatic clearance para sa repatriation. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin. Basta the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na agad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Sumalang din ang Pangulo sa bilateral meeting nila ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh na sumentro sa pagpapaigting na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan na ng katabigas sa Pilipinas. Pero may isa pang lumilinaw na pagkakahalin tulad ng dalawang bansa. Parehong may bahagi ng South China Sea na pasok sa kanilang exclusive economic zone na inaangkin ng China at humantong na sa pangaharas ito. May umiiral na kasunduan sa incident prevention sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Isang mekanismo para iwasan ang paglala ng tensyon sa mga claimant countries. Pero sasapat kaya ang paisa-isang kasunduan sa mga kapitbahay ng Pilipinas sa ASEAN? Bagong upo pa lang sa pwesto, binigyan din na ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng iisang tinig ng ASEAN sa mga mahalagang isyu sa rehiyon, lalo na sa sigalot sa South China Sea. Dekada nang isinusulong ang pagbuo ng isang code of conduct, pero hanggang ngayon hindi mabuo. Ang pagsulong ng konsensus o pagkakasundo, siya pa ring tema ng Prime Minister ng Lao PDR sa kanyang talumpati sa harap ng mga kapwa-leader kanina. Sa gitna na nagbabago't umiigting na sitwasyon, nananatili ang posisyon ng Pilipinas at patuloy na isusulong ang pagsunod sa international law. I didn't specify the details, but it is that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we'll have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Samantala, Pia, keynote speaker ngayong gabi, si Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na ASEAN Business and Investment Summit. Ibinida niya sa kanyang talumpati ang mga ginagawa ng pamahalaan para gawin daw business-friendly ang bansa. At partikular niyang hinimok ang mga mamumuhunan na mag-invest sa green metal, battery manufacturing, data centers at agribusiness. At live mula sa Vientiane, Lao PDR para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ipinasili po sa media ang newly renovated na tirahan ng Pangulo sa Malacanang, ang Bahay Pangulo. Ang disenyo po nito ay talaga namang nakaka-relax.
Saksi si Jonathan Andal. Ito ang tinitirhan ng Pangulo sa loob ng Malacanang Park. At sa unang pagkakataon, ipinasilip ito sa media. Ito ang newly renovated Bahay Pangulo. Pagpasok pa lang sa gate ng compound, para ka nang nasa bakasyon. Yung feel dito parang nasa resort. Pero yun daw talaga yung intention nung dinisenyo itong presidential residence. Para daw pag uwi ng Pangulo, galing trabaho, makakapag-relax siya ng maigi. Ang gusto lang ni First Lady, no, sabi niya, Conrad, I want you to make it feel like a resort. Sabi ko, anong architectural style? Sabi niya, parang Asian modern. May personal touch daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang disenyo ng bahay. Siya nga raw mismo ang namili ng mga furniture dito na karamihan ay nabili niya sa Pampanga. Pero ang isang parte rito na gamit daw ng First Lady, ang pool area dahil tuwing umaga raw ito kung mag-swimming bilang ehersisyo. Pati ang Pangulo regular din daw mag-workout sa sarili niyang home gym na may cardio machine at weights. Tuwing linggo, nagtitipon dito ang kanilang mga kaanak para magmisa at magsalo-salo. Silang dalawa lang ang nakatira dito, pero on Sundays, nag-gather daw yung Marcos family. Nakita niyo may mga paintings dito. Ito daw yung mga nakatambak lang dati sa loob ng palasyo ng Malacanang. Pero nilabas nila para nakita at hindi lang naaalikobokan doon. Ito po ay mga paintings ni national artist Fernando Amorsolo. Ito yung personal quarters ng first couple. Dito sila natutulog. Nasa loob nito yung study area ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami rin ditong pang-bagets na laro gaya ng bilyaran, Pac-Man arcade machine, board games, pati na racing simulator na madalas daw gamitin ni Presidential son Vincent Marcos. Overlooking dito ang palasyo ng Malacanang na ang pumapagitna ay Pasig River. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Malawakang tree planting activity ang isinagawa sa Mexico, Pampanga. Mahigit 300 seedlings ang itinanim. Nilahukan nito ng ilang government at non-government organizations at suportado ng ilang kinatawan ng Malaysian at Mexican Embassy. Pag-alala ito sa makasaysayang pagbalik ng mga galyon sa Acapulco, Mexico mula Maynila, dala ang ilang endemic crops o mga pananim na native sa ating bansa. Ito raw ang may tuturing na pagpasok natin sa global food trade noong 1565. Palala rin ito na tungkulin natin pangalagaan ang ating mundo at isang paraan dito ang pagtatanim. Nagkulay putik at tila naging ilog ang bahagi ng kasadang ito sa Buyagan, La Trinidad, Benguet kaninang hapon. Dulot po yan ang malalakas na buhos ng ulan na nagtagal ng 40 minuto. Stranded ang ilang sasakyan pero kita ang iba na sinusubukan pa rin tumawid. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan sa ilang bahagi ng bansa kanina. Posible maulit ang mga pag-ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, maraming bahagi ng bansa ang makararanas ng mataas na tsansa ng ulan lalo sa hapon o gabi. May matinding ulan sa Northern at Central Luzon, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito sa Metro Manila, may tsansa rin ng thunderstorms mula tanghali. One in a million experience para sa fans ng American singer-songwriter na si Neo ang makadalo sa kanyang 2-night sold-out concert. Bahagi ito ng kanyang Champagne and Roses Tour. Masayang nakikanta ang fans sa kanyang hit song na So Sick na nagpaliwanag pa sa buong Big Dome. Tila lalong naging closer ang bond ni Neo at ng fans habang pinaperform niya ang iba pang hits tulad ng Because of You at Sexy Love. Mga kapuso, gusto niyo ba ang maka-movie date ang nag-iisang Marian Rivera this October para po sa pelikulang Balota? Wow! At ang pagkilala ni na Snoop Dogg at Bruno Mars sa kani-kanilang Pinoy ka-lookalike mula sa It's Showtime. Ating saksihan.
Snoop Dogg is in Manila. Ops, kaloka-like lang ito ni Snoop Dogg na bumida sa It's Showtime. Pero wag ka, ang Pinoy Snoop Dogg may pa-cool grooves and moves din. Kaya deserve na na-recognize siya ni OG Snoop Dogg. Sa isang post, napawaw si Snoop at mukhang all support din sa kanyang kaloka-like. Pati ang kaloka-like judge na si Rufa May Quinto, may kwela ring comment at tila invitation kay Snoop. Wait, there's more! Bruno Mars is also in the house. If the party was over and I told Earth was through. Ang kanyang outstanding kaloka-like performance, ni-repost din ni OG Bruno Mars sa kanyang IG story. Heto ang isa pang plakado. Mula sa makeup, sa transitions, hanggang sa emosyon. Kaya nga ako, teacher eh. Sa bagong TikTok challenge na kinasahan ni primetime queen Marian Rivera, she's channeling her character teacher Emmy sa Cinemalaya film na Balota. For commercial release na ito sa October 16. At ang bonus, sino man ang may pinakabonggang teacher Emmy makeup transformation ay may chance na maka-movie date si Marian sa premiere night ng Balota. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. At mga kapuso, 77 araw na lang, Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.